Paalis na ng gubat si Basilio nang makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga paang papalapit. Natanaw niya ang isang anino ng lalaki sa kabilang bahagi ng balete. Kumuha ito ng asarol at nagsimulang maghukay. Kinabahan si Basilio. Sa malaking pagtataka ay nakilala ni Basilio na ang lalaki ay si Simon. Pinanood niya ito habang naghuhukay. Hindi nagtagal, napagod si Simon at lumabas si Basilio sa pagkakakubli. Matutulungan ko ba kayo, Ginoo? Dinukot ni Simon ang kanyang revolver at itinutok ito kay Basilio. 13 taon na po ngayon ng ating nililibing ng aking pinasapok din ito at kaliligaya ko kung ako yung makaganti naman sa inyo. Tinanong ni Simon si Basilio kung kilala siya nito. 1 taong napakadakila, 1 taong ipinalalagay ng lahat, liban sa akin na namatay na. Basilio, nakababating ka ng isang lihim na maaaring ikasawi ito. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito posisihan. Isinalaysay ni Simon kay Basilio ang kanyang buhay sa nagdaang 13 taon. Galag ako at nagsisikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layunin. Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan, pagdiliin ang kanyang pagkasira kahit dumaganap ang maraming dugo. Ang kabataan na walang karanasan at mga ngarapin, hinihingi ninyo ang wikang Kastila. Yunit anong pangiging ugarin ninyo? Hindi po, dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan. Magiging sanhi ito ng pagpalapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali, ano ang gagawin ninyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo, pailalim ang inyong kaisipan sa ibang isipan na maging malaya. Ginoo, napakalaki kong karangalan ang mapagtapatan ng inyong mga balak, ngunit hindi ko magawang gampanan ang inyong hiniling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking mga kababayan. Kahit hindi ka handa sa aking hinihintay na pag-asa, sa araw na magbago ang kanang paniniwala, ay hanapin mo ako sa aking tahanan sa eskolta at palilingkuran kita ng buong puso.